Para iwas aksidente at hindi pangit tingnan ng mga kable, inihain ni Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito ang isang panukalang batas kaugnay ng mga spaghetti wire. Nakasaad sa panukala na kailangang tiyakin ng mga lokal na pamahalaan na inaayos ng mga public utility provider ang kanilang mga kable. Ang mga hindi susunod, pwedeng tanggalan ng permit. Ang Meralco, hindi lang daw sang-ayon dito, kundi ginagawa na raw ito. Pero sabi ng Meralco, hindi naman mga kable nila ng kuryente ang problema. These are not Meralco lines because Meralco lines have never been an issue. Mataas kasi ang Meralco lines. Ang problema ay doon sa mga nagkakabit sa poste namin. Ito yung mga ibang service providers na kung minsan hindi nagpapaalam sa Meralco. Magpaalam muna. Bigyan muna kami ng information kung magsasampay sila ng kanilang mga linya. Hindi pa pwede, Tina, yung basta ka na lang magkakabit dyan without informing us. That is illegal. At aside from informing us, secure a permit from the local government unit. Ayon naman sa PLDT, kinukuha nito ang mga lumang kable na hindi na kailangan ng kanilang mga customer para masigurong ligtas at maayos sa mga komunidad. Hiningan din namin ang reaksyon ng iba pang telco at internet service provider at hinihintay pa namin ang kanilang tugon. Wala pang polisiya rito ang Metro Manila Council, pero may kanya-kanya namang ordinansa ang mga lokal na pamahalaan laban sa mga spaghetti wire. May ilang panukala ring inihain sa Kamara para sa ilalim na lang ng lupa ilagay ang mga kable tulad ng ginawa sa ilang bahagi ng Taguig, Davao at Cebu. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.